Ladies and gentlemen, the Governor of the Province of South Cotabato, the Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr. Sa ating Vice Governor Arthur Dudu Y. Pingoy Jr., sa lahat ng members ng Sangguniang Panlalawigan, sa mga honorable representatives of 3 districts, Congressman Lumayag, Congressman Hernandez, Congressman Tuan, mga municipal mayors, city mayors, vice mayors, members ng mga sangguniang bayan at sangguniang panglungsod, sa lahat ng mga barangay officials nandito, sa mga punong barangay, sa lahat ng mga regional directors nandito, sa mga provincial directors ng mga national government agencies, academ, civil society organizations, cooperatives, people's organizations, private sector partners, mga RST na mga nandito, mga kasamahan ko sa serbisyo, at higit sa lahat, sa bawat South Cotabateño, isang napakagandang araw sa ating lahat. Ngayong araw, muli tayong nagtitipon, hindi lamang upang mabigay ng ulat tungkol sa mga programa at proyektong naisakatuparan na, kundi upang makita kung paano natin sama-samang napabuti ang buhay ng ating mga mamamayan at kung paano natin patuloy na isinusulong ang isang South Cotabato na mas maunlad, mas matatag at may tama at maayos na serbisyo para sa lahat. Sa mga nakalipas na taon, bago ko ipagpatuloy sa aking may bahay, ang aking asawa, at baka mapagalitan ako mamaya, at syempre sa aking anak na nandito, sa aking pamilya, magandang umaga. Sa mga nakalipas na taon, malinaw ang ating paniniwala. Ang pag-unlad ay dapat maramdaman ng bawat pamilya, bawat komunidad, at bawat sektor ng ating lipunan. Ang aking ulat ngayong taon ay nakasentro sa aking mga pangakong natupad na, patuloy na ginagawa, at mga pwede pa nating gawin sa natitirang 2 taon ng aking termino. Simulan natin sa mga pagkilala mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga award-giving bodies na patunay na tayo ay umangat at nakikilala hindi lamang sa Rehiyon 12, kundi sa buong bansa. Naging top 16 most competitive province in the Philippines ang lalawigan ng South Cotabato. Naging national level awardee tayo ng ARTA RCS Silver Award. Naging finalist tayo ng most business-friendly local government unit province level. At consistent tayo, naging Seal of Good Local Governance Awardee
at Seal of Good Financial Housekeeping. Sustainable Development Goal Achievement Champion. At hindi lang yan, sa pangkalusugan na sektor, naging Reed Orchid Hall of Fame Award tayo sa Pulumulok Municipal Hospital, naging multiple Department of Health Awards ang meron ng ating IPHO, Local Health Systems, Maturity, Malaria-Free, Sustainability, Blood Donation, Pulang Laso Excellence, Healthy Communities, Epidemiology, and FHSIS Reporting. At ang ating Provincial Assessor's Office, naging top performer and real property assessment. At dahil dyan, naging top performer rin in revenue collection, efficiency, and fiscal performance ang ating Provincial Treasurer's Office. Naging top 1 tayo, province in Region 12, para sa Fiscal Performance Awards. Naging Gawad Ido Kampiyon for ECCD, naging Green Banner Seal, Race Award and Crown Special Citation sa Provincial Nutrition Council, naging Highly Functional LCAT VAUC Implementation at Best E-Clip Implementer in the country. Naging best partner rin, best program partner rin ang DSW12, ang Provincial Agriculturist Office, and best Techno Gabay Program Implementer. Ang jail management natin at Rehabilitation Center, naging outstanding provincial jail at isa sa pinakamalinis na provincial jail sa bansa. Naging drug-free workplace rin na certified ang Provincial Human Resource Management Office. At syempre, naging Convergence Approach for Transformation and Change, outstanding RCSP LCAC performance. Padating naman sa PDRRMO, ang Office of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naging Gawad Kalasag Seal of Excellence beyond compliance. Naging regional champion tayo sa Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Awards and second place sa national level sa Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. We are the first LGU in the Philippines to implement the CSO Academy. Noong April 28, 2026, tayo ay pinarangalan bilang 2026 Gawad Parangal Awardee for Outstanding Governor of the Philippines na iginawad ng Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines sa Zamboanga City. Ang prestihiyosong pagkilalang ito ay sumasalamin sa ating natatanging pamumuno, taos-pusong dedikasyon sa paglilingkod at walang humpay na pagsusulong ng mga programang nakatuon sa kapakanan at kaunlaran ng ating mga mamamayan. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa bawat South Cotabateño na naging katuwang sa ating adikaing makapagatid ng tama at mahusay na serbisyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Patuloy tayong magsisilbi na may integridad, malasakit at layunin, makamit ang mas maunlad at mas makataong South Cotabato para sa lahat. Para sa ating tama at maayos na serbisyo, tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga investors sa ating probinsya. Katunayan, ang pinakahuling mga datos mula sa Philippine Statistics Authority, nagkaroon tayo ng GDP, Gross Domestic Product, worth 148 billion pesos. At dahil dyan, ang GDP growth rate natin ay umabot ng 6.9%, highest in the region, at mas mataas sa national GDP growth rate. Mula naman sa data na nakalap
sa validation ng Cities and Municipalities Competitiveness Index noong 2025, makikita ang sumusunod na mga data. Nagkaroon tayo ng newly registered enterprise new investments worth 1.6 billion pesos. At syempre, nag-generate ito ng revenue for goods and services 82 billion pesos. Nang dahil dyan, naka-generate tayo ng 9,291 jobs or more or less 10,000 jobs noong nakaraang taon. Halos taon-taon, ito na rin yung inaakyat ng mga newly hired employees na meron dito sa ating lalawigan. Dahil sa napakagandang takbo ng ating ekonomiya, ayon sa PSA, tayo ang may pinakamabilis na economic growth sa buong Soc-Sargen region habang patuloy na bumababa ang poverty incidence at nananatiling mataas ang employment rate na may 97.1%. Patuloy nating pinatatag ang ating ugnayan sa ating mga private economic partners. Katunayan, sa kauna-unahang pagkakataon, sa tulong ng ating Provincial Economic Investment Promotion Center, nabuo ang mga Chamber of Commerce ng bawat munisipyo at ngayon meron na tayong South Cotabato Federated Chamber of Commerce. Nakatuwang natin sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Kasabay nito, patuloy natin sinusuportahan ang ating mga micro, small, and medium enterprises sa pamamagitan ng iba't ibang capability building programs, market linkage activities, trade fairs, at business development initiatives. Ganon din ang pagpapalakas ng ating mga kooperatiba dahil katuwang din natin sila sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Nag-establish tayo ng opisinang tumututok sa kapakanan ng mga kooperatiba at ating pinalakas ang suporta sa Provincial Cooperative Development Council. Pagdating sa serbisyong pangkalusugan, sa simula pa lamang ng aking panunungkulan ay naging malinaw ang aking direksyon para sa isang accessible, free, and quality health services. Sa buong Pilipinas, tayo ang kauna-unahan nag-implement ng mga provision ng Universal Healthcare Act at ang pagbuo ng Special Health Fund sa pagtutulungan ng ating mga component local government units, Department of Health at PhilHealth. Ang pooling of resources, nagambag-ambag tayo ay naging best practices. Naging best practice natin na pinupuntahan ng iba't ibang probinsya sa buong Pilipinas upang kanilang gayahin. Dahil rin dito, nadagdagan ang ating pundo na nagagamit para sa iba't ibang health program sa ating bansa. Ganon din ang patuloy na implementasyon ng free hospitalization, zero balance billing program. Iba't ibang probinsya na rin sa buong Pilipinas ang pumupunta dito sa ating lalawigan at tumanga sa kung paano natin ginawa na maging libre ang hospitalization dito sa ating lalawigan. Dahil dito, kinilala ng Department of Interior and Local Government sa pamamagitan ng Sustainable Development Goal Achievement Champions and Exemplars or SDG ACES Awards at sa pakikipagtulungan ng United Nations in the Philippines ang South Cotabato bilang SDG Achievement Champion para sa Sustainable Development Goal number 3 o Good Health and Well-Being bilang pagkilala sa matagumpay na pagpapatupad ng free hospitalization program. Sa ngayon, aking tinututukan
ang pag-level up ng hospital services at target natin sa tulong na rin ng Department of Health na ma-upgrade natin ang level of care ng Pulumulok Municipal Hospital from infirmary to level 1, then later to level 2. Ang NDH from level 1 to level 2 at ang ating SCPH maging level 3 upang mas maganda at maayos pa na serbisyo ang ating maipaabot sa ating mga kababayan. Sa simula ng aking administrasyon, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na dapat magkakaroon na tayo ng free dialysis center sa buong lalawigan. Medyo nahirapan tayo ng konti at una nating napa-operate ang ating dialysis center dito mismo sa 2nd District, sa Provincial Hospital. At ngayon, nag-ooperate na ang 3rd District natin na dialysis center sa Norala at kaka-operate rin lang ng dialysis center natin sa 1st District sa Pulumulok. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagpapaganda natin ng ating mga pasilidad. Kung mapapansin ninyo sa Protect, may tinatayo tayong 5-story building dyan. Sabi ko nga, pagdating ng plano, kita-kita ko pang world class ang building na ginagawa natin dyan. After ng 5-story, meron ng kasunod na mga construction, halos mapuno natin ang buong Protect ng isang hospital. Na kung saan, pag matapos ito, madagdagan ang ating mga operating rooms, madagdagan ang ating mga ICU units, maglalagay tayo ng mga specialty services katulad ng cancer center at heart center na libre upang hindi na kailangan pumunta sa Davao or Cotabato ang mga mahihirap nating mga kababayan. Sa Norala District Hospital, ongoing na din ang pagtatayo natin ng 3-story building para sa karagdagang wards at ICU unit. Sa Pulumulok Municipal Hospital, target natin na sa lalong madaling panahon ay masimulan na ang paggamit ng ating operating room upang mas marami pang tayo mapagsisilbihan na nangailangan doon sa 1st District. Dahil nakita rin natin ang datos na tumataas ang HIV cases, kung kaya't napatayo tayo ng 20 million HIV/AIDS primary care facility at public health laboratory upang matugunan ang mga nangangailangan ng libreng serbisyo para sa mga HIV patients natin dito. Kasabay ng ating health programs, ang pamimigay natin ng libreng wheelchair sa ating mga PWDs. Katunayan, simula ng aking panunungkulan hanggang ngayong 2026, nakapagpamigay na tayo ng 1,162 wheelchairs at 2,111 assistive devices tulad ng cane, hearing aid, crutches, at mga walker sa mga kwalipikadong benepisaryo. Dinagdagan din natin ang ating pundo para sa mga nangailangan nating kababayan sa pamamagitan ng ating Assistance in Crisis Situation Program para sa mga kababayan natin na nangailangan ng medicine at hospital bill assistance sa mga pribadong hospital. Upang lubos na maunawaan ang pangailangan ng ating komunidad, ang ating pinalawak ang catch-up program at localized LCAC Serbisyo Karaban. Ito ay Convergence Outreach Program sa pagtutulungan ng iba't ibang departamento sa kung saan pinupuntahan natin yung mga liblib na lugar at tinatanong kung anong mga kailangan nila at kung paano natin masolusyonan. Hanggang sa mga liblib na mga kabundukan, atin itong pinupuntahan, dinideliver natin yung mga water systems na kailangan nila. Kung kinakailangan nila yung ganitong programa, binibigay natin dyan. At hindi ko nga akalain na dahil dyan, meron tayong
naging awardee ng Civil Service Commission bilang national winner ng 2025 Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo dahil sa serbisyong meron. Itong si Romel Tison Evangelio kasama natin sa Catch Up program. Congratulations! Pinangaralan siya dahil sa kanyang mga makabagong inisyatiba na nagbigay ng malaking tulong sa mga liblib na komunidad. Congratulations ulit, Mr. Evangelio, at sana'y marami pang empleyado natin ang gumaya sa iyo na nagsiservisyo ng tapat sa ating mga kababayan. Nang dahil sa serbisyong ito, ay nakapagsilbi tayo sa kung saan yung maraming mga kababayan natin na dismayado sa sistema ng gobyerno meron tayo. Pero dahil nakita nila kung paano natin pinasok at pinagsilbihan yung mga kababayan natin sa nasa liblib na mga lugar, umabot na ngayon ng 585 rebel returnees ang meron dito sa lalawigan ng South Cotabato. Isa rin sa mga priority program natin, ang edukasyon. At alam natin kung gaano kahalaga ang edukasyon sa ating komunidad at sa ating lalawigan. Palagi kong sinasabi noon pa man sa inyo na pagdating sa edukasyon, posibleng hindi makikita ang agarang resulta nito. Pero in the long run, naniniwala ako, ito yung magiging sustainabling solusyon para maabot natin ang tunay at progresibong lalawigan. Kaya't simula pa lang sa ECCD, Early Childhood Development, na kung saan yung mga daycares natin, nag-hire tayo ng ECCD na mga guro na 500 dito sa ating lalawigan. Pagdating naman sa elementary at high school, palagi kong sinasabi sa inyo, simula pa noon, nung sinimula natin ito, na dapat libre ang pag-aaral sa elementary at high school. Medyo nahirapan ako dahil hindi ko akalain noon ng City of Coronadal ay hindi na pala kailangan magbibigay ng RPT sa probinsya ng South Cotabato at merong separate division ang City of Coronadal, City Division sila. Ibig sabihin, hindi sila sakop ng ating SEF. At dahil hindi sila sakop, medyo nahirapan ako. Kung kaya't yung ating SEF na umabot ng 130 million ay dapat intended lamang sa buong lalawigan except City of Coronadal. Kung kaya't yung 130 million, para maitupad ko lang yung pangako ko sa inyo na sa buong lalawigan, libre ang elementary at high school at wala na dapat PTA fees or kung ano man na mga bayarin sa mga eskwelahan. Tiniyak ko na galing sa Office of the Governor, from General Fund, dumagdag tayo ng 80 million na pundo para matiyak lamang na tutong at libre ang edukasyon dito sa ating lalawigan. Maliban sa 130 plus 80 million, nagdagdag pa tayo ng 72 million naman para sa scholarship ng kabugwason and grant in aid program na meron tayo. Sa grant in aid program, dati itong 5,000, ngayon ginawa na nating 15,000 para matiyak natin na walang tumitigil sa pag-aaral ng mga scholar ng ating lalawigan. Nagdagdag rin tayo ng mga allowances para sa mga regular na mga kabugwason scholars natin. At hindi lang yan. Ngayon, in-extend natin ito. Meron na tayo mga postgraduate scholarship. Hindi lamang sa nag-aabogado, hindi lamang sa nagmimedisina, kundi pati na rin sa mga nagmamasteral. Sa ngayon, meron tayong umabot na 30 Juris Doctor, mag-aabogado yan, at meron tayong 20 Doctors of Medicine na
na nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral out sa Kabugwason Scholarship na meron tayo. Pinangako ko rin sa inyo na maliban dito sa mga postgraduate scholarship, elementary at high school, ito yung pinakamalaki. Tiniyak natin na dapat dito sa lalawigan ng South Cotabato, hindi talaga problema ang pag-aaral hanggang sa kolehiyo. Napakahirap ipatupad ito. Dahil kailangan natin mag-join forces, magkaisa. Hindi lamang ang lalawigan ng South Cotabato, hindi lamang ang provincial government, kundi pati na rin ang pribadong sektor at ang national government agency. Sa pagtutulungan ng Commission on Higher Education, sa pagtutulungan ng TESDA at ng provincial government, kasama ang private sector na patunayan natin na sa lalawigan ng South Cotabato, simula ng pinangako natin na dapat libre ang edukasyon, naging libre nga ang edukasyon sa ating lalawigan. Hindi ko akalain na sa pagtutulungan umabot na ng 42,000 ang napatapos natin sa kolehiyo mula pa nung sinimulan natin ang programang ito dito sa lalawigan ng South Cotabato. Siyempre, kasama na yung mga scholars natin na pinangako nung tayo ay mayor sa bayan ng Tupi. Ngayon, pinangako ko rin na kailangan ma-address yung kakulangan ng mga classrooms na meron tayo. Dahil kailangan ma-address ito, ang ginawa natin habang naghihintay tayo na maiayos ng national government, yung mga kakulangan nila, tiniyak natin na hindi tayo tumitigil na naghahanap ng paraan para makadagdag ng mga classrooms dito sa ating lalawigan. Kaya't noong nakaraang taon, nakagawa tayo ng 80 classrooms at ngayon, dahil papasok na ang DepEd, nagkaroon na tayo ng Memorandum of Agreement sa ating Secretary ng Department of Education at hopefully ngayong taon, magsisimula na rin ang konstruksyon ng ating mga paaralan. Dahil sa paniniwalang yan, dahil sa paniniwala na kailangan talaga natin ang edukasyon na siyang maging sustainabling solusyon sa development meron ng ating lalawigan, dahil na rin sa paniniwala natin, ang edukasyon ay siyang tanging pag-asa ng mga pamilya na angat dito sa ating lalawigan. Lumabas, batay sa pinakauling datos ng Philippine Statistics Authority, kabilang ang South Cotabato sa top 10 provinces sa buong bansa sa functional literacy at tayo ang may pinakamataas na basic literacy rate sa buong Region 12. Ang pangkalusugan at edukasyon, ilan lamang ito sa sinasabi nating kailangan mayangat, pero hindi natin ma-maximize ito kung hindi natin tutukan ang isa sa pinakamalaking sektor ng ating lalawigan, ang siyang agrikultura. Kasabay ng ating pamumuhunan sa kalusugan at edukasyon, patuloy din nating pinalakas ang sektor ng agrikultura bilang isang lalawigang agricultural na nanatiling pangunahing haligi ng ating ekonomiya ang sektor ng agrikultura. Kaya naman, patuloy nating pinalalakas ang suporta sa ating mga magsasaka at mga mangingisda sa pamamagitan ng mga programang nakatuon hindi lamang sa produksyon kundi maging sa mekanisasyon, value adding at market development. Sa ilalim ng Consolidated Rice Production and Mechanization System, ang ani ng palay sa mga pilot production clusters ay umabot sa hanggang 12 metric tons kada hektarya. Dati, nasa 3.6 metric tons taga hektarya lamang ang ating harvest. Kasabay nito, kahit wala tayong dagat,
dahil sa meron tayong lawa, nakapagtala rin ang ating lalawigan na mahigit 3.38 metric tons ng fish production na higit pa sa itinakdang target na meron tayo. Maliban sa mga livelihood programs rin na ibinaba sa atin ng Department of Labor and Employment, bumuo tayo ng sarili nating programa na tinawag nating Angat o Alalay sa Negosyo, Ginhawa at Trabaho. Sa pamamagitan ng Angat Program, 300 individual mula sa mga mahihirap at marginalized sectors ang nabigyan ng livelihood skills, training, capability building activities at capital assistance upang makapagsimula o mapalawak ang kanilang maliliit na negosyo. Meron din tayong loan program with zero interest para sa mga associations and cooperatives na pwede silang umutang ng walang interest sa halagang 350,000. Marami na tayong mga associations at cooperatives na natulungan sa ilalim ng programang ito. Patuloy din natin sinusulong ang mga programa sa skills development at community empowerment para sa kababaihan, kabataan at iba pang vulnerable sector upang matiyak na ang pag-unlad ay tunay na mararamdaman ng lahat. Sa larangan ng employment facilitation, 841 kabataang South Cotabateño ang nabigyan na pagkakataong magkaroon ng trabaho at karagdagang suporta sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng Special Program for Employment of Students or SPES. Meron tayong bagong programa ng GIP South Cotabato version. Hindi ito GIP na national, kundi South Cotabato version. The Government Internship Program para sa mga graduates na wala pang experience sa pagtatrabaho sa gobyerno. Ito ay upang matugunan ang problema sa unemployment at mabigyan ng opportunity ang mga bagong graduates na magkaroon ng pansamantalang trabaho hanggang 1 taon na kontrata habang naghahanap sila ng mas permanenteng trabaho. Sa ngayon, meron tayong 50 GIP beneficiaries at layo natin na magdagdag pa at kailangan madagdagan ang ating pundo upang mas marami pang fresh graduates ang ating matulungan. Patuloy din natin pinalalawak ang access sa trabaho sa pamamagitan ng job fairs, employment facilitation programs at pakipagtulungan sa mga local at overseas employers upang mas maraming South Cotabateño ang magkakaroon ng disenteng hanap buhay. Kasabay sa pagpapalakas natin sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at agrikultura, patuloy din nating pinapaunlad ang ating mga infrastruktura. Noong 2025, nakapagpatupad ang ating pamalaang panlalawigan ng 103 infrastructure projects na nagkakalaga ng mahigit 864 million pesos. Kabilang dito ang mga kalsada, tulay, flood control projects, water systems, health facilities at iba pang infrastruktura ang kailangan ng ating mga komunidad. Patuloy din nating sinagawa ang mga road upgrading, road opening, at bridge improvement projects sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa ngayon, sa kabuuang 694 kilometers na provincial roads, natapos na nating masimento ang 496 kilometers na provincial road or 71.49% ang ating naisimento. 197 kilometers na lang or 28.5% ang natitirang provincial road na hindi pa nasisemento. Aking pinapangako na bago matapos ang aking termino ay aking isusulong at i-priority na masimento ang lahat ng provincial road sa ating probinsya. Sa farm-to-market roads naman, patuloy ang ating matibay na partnership sa national government upang makakuha ng pundo mula sa Local Government Support Fund. Katunayan, ngayong taon o nakarang linggo lamang, nabigyan tayo ng 122 million
para sa concreting ng ating farm-to-market roads. Nais ko ring pasalamatan ang ating mga congressman dahil sa mga development projects na kanilang ipinatutupad sa kanilang mga distrito, mga infrastructure projects na nakakatulong sa ating mga kababayan. Tunay na sa ating pagkakaisa, patuloy na gaganda at aangat ang infrastruktura dito sa ating lalawigan. Hindi rin natin kinalimutan ang mga pamilya nakatira sa mga hazard-prone areas na matagal na naghihintay na pagkakataon magkaroon ng ligtas at disenteng tahanan. Sa ilalim ng South Cotabato Housing Projects, isinagawa natin ang validation ng 13,000 informal settler families na apektado ng iba't ibang suliranin tulad ng paninirahan sa danger zones, kawalan ng sariling lupa, at iba pang kondisyon na naglalagay sa kanila sa panganib. Bilang tugon, nakapag-validate na tayo ng 8 relocation sites sa iba't ibang bahagi ng lalawigan bilang paghahanda sa pagtatayo ng paunang 100 housing units bawat munisipyo sa loob ng 3 taon. Kaya't sa membro ng Sangguniang Panlalawigan, sana magawa natin ng paraan para matulungan kami na maisaayos sa pag-purchase ng ating mga possible relocation sites. Sa taong ito, 3 bayan ang ating uunahin at ito ay napunduhan na sa ating annual budget. May mga proseso na lang na tinatapos bago simulan ang napakagandang programang ito para sa ating mga kababayan. Ito ay bahagi ng ating layunin na patiyak na bawat pamilya ay may pagkakataong manirahan sa ligtas, maayos at matatag na komunidad. Habang patuloy nating pinaunlad ang ating kalusugan, edukasyon, kabuhayan at infrastruktura, mahalaga rin na mapangalagaan natin ang mga ito laban sa hamon ng kalikasan at epekto ng climate change. Kaya naman, patuloy nating pinalalakas ang ating mga programa para sa pangangalaga ng kalikasan, paghahanda sa sakuna at pagpapatatag ng ating mga komunidad. Sa South Cotabato, naniniwala tayo na ang pagunlad at pangangalaga sa kalikasan ay dapat magkasabay. Kaya naman patuloy nating sinusulong at iba't ibang programa para sa rehabilitation ng ating mga watershed, kagubatan at iba pang likas na yaman. Sa Lake Cebu at iba pang mahalagang anyong tubig sa lalawigan, nagsagawa tayo ng malawakang clean-up at rehabilitation activities na kung saan mahigit 122,830 square meters ng water lilies at solid waste ang natanggal upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating mga lawa. Kasabay nito, patuloy nating pinalalakas ang ating biodiversity conservation at reforestation efforts. Noong 2025, nakapag-reforest tayo ng 22 hectare sa Mount Matutum Protected Landscape Biodiversity Corridor. Gamit ang mahigit 19,000 indigenous tree seedlings. Bilang bahagi ng ating pangmatagalang layunin na maprotektahan ang ating mga watershed at likas na yaman. Patuloy din nating sinusulong ang tamang pamamahala ng basura at iba pang environmental protection measures upang matiyak na ang pagunlad ng lalawigan ay nananatiling responsable at sustainable. Noong 2025, nagsagawa ang ating pamahalaang panlalawigan ng 52 disaster preparedness and capacity building activities na umabot sa mahigit 16,000 kalahok mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, mas pinalakas natin ang kahandaan ng ating mga paaralan, barangay, mga voluntary responders at iba pang institusyon sa pagharap sa iba't ibang uri ng sakuna. Kasabay nito, patuloy nating ina-update at pinapalakas ang ating mga disaster preparedness plans upang matiyak na ang ating mga programa ay nakabatay sa aktwal
na panganib at pangailangan ng ating komunidad. Noong 2025, nakapagpatupad tayo ng 84 relief operations, nakapagbigay ng patient transport services sa daang-daang pasyente at mga nangailangan ng agarang tulong medikal at nakapaghatid ng agarang ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng iba't ibang kalamidad. Sa ilalim ng ating Food for Work at Cash for Work programs, libu-libong mamamayan din ang nabigyan ng pansamantalang pagkakakitaan habang nakikilahok sa mga gawaing makakatulong sa rehabilitasyon at kalinisan ng ating komunidad. Patuloy din natin pinapalakas ang ating mga flood control, slope protection at iba pang hazard mitigation projects upang mabawasan ang panganib sa mga komunidad na madalas maapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa ating mga environmental programs, noong 2025, kinilala tayo bilang Climate Hero Awardee ng Climate Change Commission. Bilang pagkilala sa mga programang nagtataguyod ng climate resilience at people-centered development sa ating lalawigan. Kasabay nito, muling nakamit ng South Cotabato ang Beyond Compliant Rating sa Gawad Kalasag, isa sa pinakamataas na pagkilala sa larangan ng disaster risk reduction and management sa bansa. Ang mga parangal na ito ay hindi lamang pagkilala sa ating pamahalaan. Ito ay pagkilala sa sama-samang pagsisikap ng ating mga lokal na pamahalaan, mga munisipyo at syudad, mga partners agencies, mga volunteer responders, at bawat South Cotabateñong tumutulong upang maging mas ligtas, mas matatag, at mas handa ang ating lalawigan. Dito sa South Cotabato, patuloy nating pinapalakas ang transparency, citizens participation, at evidence-based governance upang matiyak na ang bawat programa at proyekto ating pinatutupad ay tunay na tumutugon sa pangailangan ng ating mga mamamayan. Isa sa mga patunay nito ay ang patuloy na pagkilala sa South Cotabato bilang isa sa mga nangungunang local government unit sa bansa sa larangan ng open government. Noong 2025, nabigyan tayo ng pagkakataong ibahagi sa international forum na dinaluhan ng mga leaders sa iba't ibang bansa ang ating mga best practices sa open governance nang katawanin natin ang South Cotabato sa Open Government Partnership Global Summit sa Spain. Kasabay nito, patuloy din nating pinalalakas ang partisipasyon ng ating mamamayan sa pamamahala. Sa ngayon, aktibo at regular ang mga meetings ng ating South Cotabato People's Council sa pamamagitan ng ating fully functional CSO Desk Office na identify at natulungan natin ang mga civil society organizations na magpa-accredit sa sangguniang panlalawigan upang maging member ng ating local special bodies and various committees. Dahil dito, ang ating Provincial Development Council ay tunay na participatory at ang mga CSO members ay aktibong nakikilahok sa mga diskusyon at pagpaplano. Sa pamamagitan din ng ating pulong-pulong sa katauhan, Governor Meets the Press at iba pang information initiatives, patuloy nating inilalapit ang pamahalaan sa ating mga komunidad at binibigyan ng pagkakataon ang ating mga mamamayan na marinig at may parating ang kanilang mga saloobin at pangangailangan. Sa pinalakas na Provincial Development Council na kung saan 46% ng members ay CSO, mga sectoral committees, provincial people's councils, at iba pang participatory governance mechanism, mas napapalawak natin
ang pakikilahok ng iba't ibang sektor sa pagpaplano at paggawa ng mga halagang desisyon para sa lalawigan. Noong 2025, matagumpay nating naisagawa ang kauna-unahang Provincial People's Council General Assembly upang higit na mapalawak ang partisipasyon ng civil society organization sa paghubog ng mga programa at pulisiya ng lalawigan. Patuloy din natin sinusulong ang participatory monitoring upang matiyak na ang proyekto ng pamahalaan ay naipatutupad ng maayos at naaayon sa layunin nito. Noong unang 5 buwan ng 2026, pinalakas natin ang operasyon ng Provincial Project Monitoring Committee sa pamamagitan ng pagdaragdag ng monitoring teams na nagresulta ng 100% pagtaas ng monitoring output. Dahil dito, mas marami nating proyekto ang nasubaybayan at mas napalakas ang transparency, accountability at tamang paggamit ng pundo sa bayan. Alam natin na hindi magiging epektibo ang anumang programa kung wala ang mga taong nagpapatupad nito. Kaya naman patuloy nating pinahalagahan at sinusuportahan at pinapalakas ang ating human resources. Mula sa 6 na casual employees noon, ngayon ay umabot na tayo ng 644 ang nabigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ng mas maayos na employment status dito sa ating lalawigan. Ito ay bahagi ng ating paniniwala na ang empleyadong naglilingkod ng tapat ay nararapat ding mabigyan na mas magandang benepisyo at seguridad sa trabaho. Ang pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato ay patuloy na nagpapakita ng kausayan sa larangan ng ease of doing business at quality management system. Matapos makamit ang Silver Award ng Anti-Red Tape Authority Report Card Survey 2.0 noong 2024, kung saan nakakuha ito ng very satisfactory na rating sa serbisyong publiko. Mula sa daang-daang ahensya sa buong bansa, napabilang ang South Cotabato sa top 5 na pinakamahusay na local government unit na napatunay na epesyente, epektibo at makataong paghahatid ng serbisyo. Sa pamamagitan ng Office of the Provincial Governor, Internal Audit Service, naging benchmarking hub ang lalawigan kung saan natututo ang ibang local government units sa mga sistema nito sa anti-red tape at mahusay na pamamahala. Upang mapanatili at mapalakas pa ang mga tagumpay na ito, ganap na pinatutupad ang quality management system at kasalukuyan naghahanda para sa Stage 1 at Stage 2 ng ISO 9001, International Organization for Standardization Certification Audits, na sasaklaw sa 21 na pangunahing departamento ng pamahalaang panlalawigan sa August at September. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na dedikasyon ng pamahalaan sa good governance, kalidad na serbisyo at kasiyahan ng mamamayan, alinsunod sa kanilang quality policy na nagsusulong ng tapat, epesyente at makabuluhang serbisyo publiko para sa lahat ng mamamayan ng South Cotabato. Digital governance. Isa sa mga innovations na ating ginawa ay ang pag-establish ng IT division na talagang gagawa ng mga IT systems upang mas maging maayos ang ating program and project implementation, upang mas mapabilis at mapahusay ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan.
ating inilunsad ang South Cotabato One Health Information System or SCOHIS na nagbibigay daan sa mas maayos na pamamahala ng health records at koordinasyon ng mga health facilities sa buong lalawigan. Pinalawak din natin ang paggamit ng Real Property Tax Administration and Collection System sa lahat ng mga bayan ng lalawigan upang higit pa mapausay ang transparency, efficiency at collection management ng ating local revenues. Dahil dito, inaasahan ang mas maayos ng pagkolekta ng ating mga real property taxes at makakatulong sa pagbibigay ng mas magandang serbisyo sa ating mamamayan. Ang lahat ng ating mga programa sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan, infrastruktura at pangalaga sa kalikasan ay hindi magiging posible kung wala ang isang matatag, mahusay at makabagong institusyon ng pamahalaan. Kaya naman, patuloy nating pinalalakas ang ating mga sistema, pinaunlad ang ating mga kawani at ginagamit ang makabagong teknolohiya upang mas mapabilis, mas mapahusay at mas mapalapit ang serbisyo ng ating mga mamamayan. Sapagkat sa uli, ang pinakamalagang sukatan ng isang institusyon ay ang kakayahan nito maghatid ng tama at maayos na serbisyo sa tao. Mga kababayan, ang lahat ng mga programa at proyektong ating naisakatuparan ay hindi lamang bunga ng maayos na pamamahala. Ito rin ay bunga ng disiplinado at responsableng paggamit ng pundo ng bayan. Sa taong 2025, umabot ng 3.4 billion ang kabuuang pundo ng ating lalawigan. Higit na kapansin-pansin ang pagtaas ng ating local sourced revenues na umabot ng 867 million or 18.01% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Dahil dito, kinilala ang South Cotabato bilang rank 1 sa Region 12 sa larangan ng local revenue generation. Kasabay nito, bumaba ang ating dependency sa national tax allotment mula sa 76% noong 2024, ngayon, mula 76 noong 2024, ngayon, 74% na lang noong 2025 at sana mas bababa pa ngayong 2026. Patunay na mas lumalakas ang kakayahan ng lalawigan na tustusan ang sarili nitong mga programa at serbisyo. Sa kabila ng paglaki ng ating pundo, nananatiling mataas ang ating budget utilization rate. Ito ang tinitinan kung talagang naubos natin ang pera at umabot tayo ngayon sa 94.8% para sa utilization rate. Tanda na ang pundo ng bayan ay agad na isasalin sa mga serbisyong may direktang pakinabang sa ating mga mamamayan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy nating napapalawak ang serbisyong pangkalusugan, edukasyon, agrikultura, infrastruktura at iba pang programang tumutugon sa pangangailangan ng bawat South Cotabateño. Sa puntong ito, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa lahat na naging katuwang natin sa paglalakbay na ito. Sa ating sangguniang panalawigan, sa pangunguna ng ating Vice Gobernador Arthur Dodo Pingoy Jr., maraming salamat sa inyong suporta sa mga programang ating isinusulong para sa lalawigan. Sa ating mga mayors, vice mayors, sangguniang bayan at panglungsod members, barangay officials, national government agencies, civil society organizations, people's organizations, mga RST officers and members, private sectors partners at development partners, maraming salamat sa inyong pakikiisa at pakikipagtulungan.
Sa ating mga kawani ng pamalaang panalawigan, maraming salamat sa inyong dedikasyon at malasakit sa serbisyo publiko. At higit sa lahat, sa bawat South Cotabateño, maraming salamat sa inyong tiwala at patuloy na pakikibahagi sa pagunlad ng ating lalawigan. Marami na tayong nagawa. Ngunit ang pinakamalaga ay hindi lamang ang ating natapos. Ang pinakamahalaga ay ang mga buhay na ating natulungan, ang mga pamilya na bigyan ng pag-asa at ang mga komunidad na patuloy nating pinauunlad. At habang marami pa tayong dapat gawin, nananatili ang aking pangako, ang magatid ng tama at maayos na serbisyo para sa bawat South Cotabateños. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pagbuo ng isang South Cotabato na mas malusog, mas edukado, mas maunlad, mas matatag at mas handa sa mga hamon ng hinaharap. Dahil kapag nagkakaisa ang pamalaan at mamamayan, walang hamon na hindi natin kayang malampasan at walang layuning hindi natin kayang maabot. Sa muli, sabay-sabay nating ipagmalaki, South Cotabato, angat ka sa lahat.